Ang alam kasi sa Arabic, hindi lamang itong mundo na ito. Ang alam ay kasali ang bawat stars, ang bawat planeta, ang bawat lumulutang-lutang diyan sa himpapawid kung ano man 'yan. Yung hindi pa mga na-explored or hindi pa na-discover ng mga scientists, kasali pa rin po 'yon sa alam. Doon sa sinabi. So, sino ang Panginoon? Sino ang lumikha? Sino ang nagmimiyari doon sa alam na yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, imaginein po natin yung nebula, na napapaloob ang universe, ang Milky Way doon sa nebula, at yung napapaloob na Milky Way na yun, napapaloob ang countless na mga planeta, na isa lamang tayo sa mga alikabok ng planeta na yun. At yan po ang sinasabi natin ng alam. So, pagpuri sa Panginoon, sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng alam, ng lahat ng sinabi natin kaninang Milky Way, nebula, kung ano man yan na sa lengguwahe natin at maabot ng ating kaisipan, yun po pagpuri sa Kanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, ang mawain at ang mahabagin. Very po ito, binanggit 2 beses dito sa Fatiha, ang mawain at ang mahabagin. Sa una, sa pangalan ng Allah, ang mawain at ang mahabagin. Tapos, pagkatapos ng pagpuri, binanggit na naman niya ang mawain at ang mahabagin. Very controversial yung mawain at ang mahabagin. Bakit? Dahil sa pagtatafsir, sa pagbibigay po ng kahulugan ng mga ulama, ayon kay Ibn Jarir doon sa Quran, ng tafsir of Quran, na yung Ar-Rahman, ito po ay halos parehas din. Yung awa ng Allah halos parehas din doon sa Ar-Rahim. Ngunit kahit na halos parehas, may pagkakaiba pa rin. May pagkakaiba yung Rahman at saka yung Rahim. Ito po sa Ar-Rahman, ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa lahat ng kanyang mga nilalang. Hindi lamang mga tao, maging mga insekto, maging mga isda, hayop, halaman, lahat na po ng may buhay, pati na yung lumalangoy-langoy sa himpapawid na nakikita natin, yung mga planeta na lahat po, ang awa niya ay para sa kanila, para sa lahat ng mga nilikha nilalang na yan, dito sa mundo. Ngunit yung interpretasyon nung Ar-Rahim, ang maawain at ang mahabagin, mayroon po pagkakaiba, yung mayroong diin doon sa habag. May awa na ang dakilang tagapaglikha, pero mas may habag pa siya sa banda. Kanino siya may habag? Doon po sa mga tao na naniniwala at sumasamba ng tunay sa Kanya, naniniwala sa Kanya na siya yung tagapaglikha sa lahat, at iniwasan nila maniwala, sumamba or kumilala sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan, yung mga tinuturing nilang may kapangyarihan na hindi naman kasali lamang sa nilikha ng dakilang tagapaglikha. Yun po ang mga tao na kung saan labas doon sa makakatamo ng tinatawag natin na magtatamo ng Ar-Rahim. So doon sa Ar-Rahim, yung habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, para na lamang doon sa mga tao na sumasamba, sumusunod, tumatalima at sumusuko sa kanyang kagustuhan. So ibig sabihin, dito sa mundo, ang mga tao na tumatalima man o hindi, ang awa ay para sa lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, ibig sabihin, mabuting tao man siya at masamang tao man siya, magnanakaw or anuman, ang awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat. Nakikita po natin yan, yung kanyang biyaya, nabibiyayaan ng Allah kahit sino man dito sa mundo, kahit hindi tao, kahit masamang tao, hindi lamang yung mga mabuti, kahit insekto, kahit isda, kahit mga ibon or mga anuman nilalang, ay pinapakain ng Allah, pinalalanghap ng oxygen ng kanyang pag-aari, binabasa ng tubig na nanggagaling sa langit. So saan ba nanggaling yung mga biyaya na yan? Sa Kanya, sa dakilang tagapaglikha. So lahat po nagtatamasa, pero ngunit yung Ar-Rahim ay para na lamang doon sa mga tao na merong pananalig sa Kanya nung nandito sila sa mundo. At pagdating sa kabilang buhay, sila po yung nagtatamasa. Sila yung magtatamasa ng tinatawag nating Ar-Rahim. Saan? Doon sa reward, doon sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinili at ginawa niya
bilang tahanan, bilang luklukan, bilang ika nga walang hanggan tirahan ng mga tao sumusunod, tumatalima at ika nga sumusunod sa kanyang kagustuhan at nagpapalayo ng kanyang mga binabawal at nagpapalayo ng kanyang ika nga na ito'y dapat huwag gawin. So, yun po yung pagkakaiba ng Ar-Rahman at Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Dinugtungan po doon sa ayat na yon or sa chapter na yon. Malik Yawmiddin. Ibig sabihin po noon, Malik. Ang Malik, ibig sabihin ng Malik ay hari. Katulad ng sinasabi, Malik Fahad or Malik Abdullah Al-Saud. Hari. Si Haring Fahad, si Haring Abdullah, kung sino mang hari na yan dito sa mundo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala po ay siyang hari ng lahat. Pagdating sa kabilang buhay, sasabihin ng Allah, halin na kayo mga hari nung sa mundo. Sino ba yung mga naghari rin sa mundo? Si Haring Fahad, si Haring Abdullah, si Haring Hussein, kung sino mang hari doon sa mundo. Si King Philip, si Haring Philips, hali kayo at titingnan natin ang galing ninyo bilang mga hari. So